By the way, sino po naniniwala, hindi ka pwedeng mangarap nang hindi nasusubok ang iyong katatagan? Totoo po ba yan? Sino naniniwala, hindi ka pwedeng mangarap nang hindi nasusubok ang iyong pag-iintay? And at the same time, sino po naniniwala, hindi ka pwedeng mangarap nang hindi nasusubok ang iyong pananampalataya? Hindi lang ang iyong tatag, hindi lang yung pag-iintay, maging ang iyong pananampalataya ay pwedeng masubok habang ikaw ay nangangarap. By the way, sino po yung hanggang ngayon patuloy na nangangarap sa buhay niya? Marami pa rin gustong mangyari sa buhay niya. Alam niyo po, as you try to fulfill your dreams na lumaya, lalo na sa kahirapan, the greater your dreams, the greater your sacrifice. The greater your dreams, the greater your challenge, and the greater your dreams, the greater your waiting. Mas malaki ang pangarap mo, mas malaki rin ang tsansa ng hihingin sa iyong sakripisyo. Mas malaki ang pangarap mo, mas malaki rin ang hihingin sa iyo na pagsubok. And at the same time, mas malaki ang pangarap mo, mas malaki rin ang tsansa na ipag-iintay mo hanggang sa matupad yung pangarap na yon. Pero ganun pa man, sino po naniniwala, kung meron mang isang bagay na hindi dapat nawawala sa isang tao, yung patuloy na mangarap, lalo na pangarap na guminhawa sa buhay. Sino po rito patuloy na nangangarap para guminhawa sa buhay? Alam niyo po, isang bagay na hindi dapat mawala sa atin, hindi dapat matanggal sa isang tao, yung patuloy na mangarap na guminhawa sa buhay. Yung bang pangarap mo na anumang hirap na naranasan mo, hindi na tumulay sa mga anak mo. Sino po nangangarap ng ganon? Na yung hirap na naranasan mo, hindi na tumulay sa mga anak mo at maging doon sa mga magiging apo mo. At sino po nangangarap? Yung kakapusan na naranasan mo, huwag nang tumulay sa mga anak mo at doon sa mga susunod na generation ng pamilya mo. Alam niyo po, again, kung meron mang isang bagay na hindi dapat natatapos sa atin, hindi dapat nawawala sa atin, yung patuloy na mangarap, lalo na para guminhawa. Dahil pag ito ang nawala, tinanggal mo ang isa sa mga dahilan para magpatuloy yung malalim na excitement sa buhay mo. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Dreams can push you at the middle of greater sacrifice. Dream can push you or motivate you at the middle of greater challenge. And dream can build you at the middle of greater challenge. Ang malungkot lang, hindi lahat ng nangarap was able to turn their dreams into reality. Totoo po ba yan? Hindi lahat ng nangarap yung pangarap nila, they were able to turn into reality. Yung iba, sa kabila ng magandang pangarap, na natiling pangarap yung pangarap niya. Kaya nga sa pag-abot ng isang pangarap, may mga bagay na hindi ka dapat kinakalimutan. Ano yung mga bagay na hindi dapat kinakalimutan ng isang tao? Una, sensitive or sensible planning. Sino po naniniwala? Hindi ka pwedeng umabot ng isang pangarap nang wala kang malinaw na plano. Hindi ka pwedeng umabot ng isang pangarap nang wala kang matalinong plano, and at the same time, hindi ka pwedeng umabot ng isang pangarap nang wala kang matinong plano. Hindi lang malinaw, hindi lang matalino, kung hindi dapat matinong plano para sa pag-abot ng isang pangarap. Pansinin niyo, ang sabi sa Proverbs 21:5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Ano pinapakita nito? Una, ang maayos na plano, nagbubunga ng kasaganaan. Sino po naniniwala? Yung mga ayos na mga plano natin sa buhay, ang bunga nito, kasaganaan. Hindi lang tagumpay, kundi kasaganaan ang pwedeng ibunga ng matinong plano o pagpaplano sa buhay. Pero subukan mong madaliin ang isang plano, mas malamang kesa hindi mabigo ito. Subukan mong madaliin ang isang desisyon, mas malamang kesa hindi mauwi ito sa problema. And at the same time, subukan mong umaksyon muna bago mag-isip. Mas malamang kesa hindi pagsisihan mo mga resulta.
What's the point? Hindi mo pwedeng madaliin ang plano para sa pagginhawa mo. Lalo na sa mga kabataan, sa mga young pro natin, sa nagsisimula pa lang doon sa totoong buhay, hindi mo pwedeng madaliin ang pagginhawa mo o yung plano para sa pagginhawa mo. Hindi mo pwedeng madaliin ang desisyon mo para sa pagginhawa mo at hindi mo pwedeng aksyon ka muna bago ka mag-isip para sa pagginhawa mo. Kasi nga, lahat ng minadaling plano sa pagyaman, marami mas lalong nagtagal. Lahat ng minadaling desisyon sa pagyaman, marami mas lalong kinapos. At lahat ng umaksyon mo na bago nag-isip sa pagyaman, marami mas nagsisi. And another thing na dapat kinukonsider natin, value of diligence when making plans. Sino po naniniwala, pagdating sa usapin ng financial freedom, dapat marunong kang makinig sa iba. Totoo po ba ito? Dapat pagdating sa usapin ng pangarap na gusto mong guminhawa ang buhay mo, hindi pwedeng hindi ka marunong makinig sa iba. Sino po naniniwala, pagdating sa usapin ng financial freedom, dapat marunong kang tumanggap ng payo ng iba. And at the same time, higit sa lahat, dapat marunong kang i-humble ang sarili mo. What does it mean? Una, good advice are not always pleasant advice. Ito po ang totoo. Hindi ko mo maganda yung advice sa'yo, madali siyang tanggapin. Masarap siyang pakinggan. Sino po naniniwala? Madalas yung magagandang payo pagdating sa usapin ng pera, madalas masakit pakinggan. Totoo mo ba yan? Sino naniniwala? Madalas yung magagandang plano pagdating sa usapin ng pera, mahirap tanggapin, and at the same time, tiyak masasaktan ka. Ano ibig sabihin nito? Kasi nga, hindi pwedeng hindi ka masaktan pag sinabi sa'yo na nagpaplano o nagpapayo sa'yo na kaya ka kinakapos ay dahil bulagsak ka sa pera. Totoo po ba yan? Hindi pwedeng hindi ka masaktan pag sinabi sa'yo ng nagpapayo sa'yo na utang ka ng utang nang wala sa lugar, kaya baong ka sa utang. At hindi ka pwedeng hindi masaktan pag sinabi sa'yo ng nagpapayo sa'yo na hindi ka marunong humawak ng pera, kaya madalas iniiwan ka ng pera. Sino po aminado? Masakit masabihan na bulagsak sa pera. Totoo po ba yan? Sino rito nasabihan na ng ganon? Lalo na doon sa mga anak. Sino rito aminado? Masakit masabihan na utang ka ng utang nang wala sa lugar. At sino po aminado? Masakit masabihan na hindi ka marunong humawak ng pera. Sino po rito nasasaktan pag nasabihan ng kanyang asawa na hindi marunong humawak ng pera? Alam niyo po, ano pinapakita rito? Maniwala ka, those unpleasant advice, pwedeng pabago ng kwento ng buhay mo. Bagamat hindi siya masarap pakinggan, masasaktan ka, hindi siya madaling tanggapin, pero pwede nitong baguhin ang kwento ng buhay mo. Yung masakit na payo na yon, pwedeng ihatid ka sa totoong financial freedom. Sino po rito, again, hanggang ngayon nangangarap ng financial freedom sa buhay niya? Yung hindi lang sapat yung kinikita mo, kung hindi pagdating ng panahon na gusto mong mag-retire, hindi ka magmumukhang kawawa. And at the same time, maging yung mga anak mo, stable yung kanilang buhay. And ikalawa, an egoistic person always lose the chance of receiving good advice. Sino po naniniwala? Pagtingin mo, laging ang pananaw mo ang tama pagdating sa usapin ng pera, mapapalagpas mo yung chance na tumanggap ng magagandang advice. At sino po naniniwala? Pag ang tingin mo laging ikaw lang ang magaling pagdating sa usapin ng pera, mabibigo kang tumanggap ng magagandang advice. At pag tingin mo, hindi mo kailangan ang pananaw at payo ng iba, mapapalagpas mo yung chance na tumanggap ng magandang advice. Ang problema, isang malaking disaster sa buhay ng isang tao ang pagiging sarado sa payo ng iba. Tandaan niyo po, pag ikaw ay sarado sa payo ng iba, sa advice ng iba, lalo na pagdating sa usapin ng pera,
isa itong malaking disaster para sa iyo. Kaya nga pansinin niyo ang sabi ni Solomon sa Proverbs 11:14, when there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Ano pinapakita nito? Mas malaki ang tendency na bumagsak ang kabuhayan ng isang tao na sarado sa payo ng iba. Totoo ba yan? Mas malaki ang tsansa na bumagsak ang kabuhayan mo pag hindi ka marunong tumanggap ng payo ng iba. Yung sinasabi na sa iyo ng iba na mali yung ginagawa mo, yung mga desisyon mo sa kaperahan mo, pero sarado ka pa rin, mas malaki ang tsansa na bumagsak ang kabuhayan mo. Sino po nakakaalala doon sa cellphone na, sino rito nagkaroon ng BlackBerry cellphone? Yung maraming keypad? Yung kauna-unahang lumabas na cellphone na napakaraming keypad. Alam niyo po, sikat na sikat siya. 2007, alam niyo po, 50% ng smartphone sa market sa kanila. So, ibig sabihin, kung merong 1 milyon sa market na smartphone, 500,000 BlackBerry yon. Alam niyo po, that was 2007. And 2007 din, naglabas si Steve Jobs ng iPhone. Yung iPhone, meron siyang apps, meron siyang tinatawag na internet browsing. Alam niyo po, ano naging response dito ng BlackBerry? Sabi nila, walang taong manonood ng TV sa cellphone nila. Pero alam niyo po, nagkamali sila. From 50% owned in the market down to 0 in just 5 years. Sa loob lang ng 5 taon, bumulusok sila ng husto. Kasi nga yun yung naging paniniwala nila na walang taong manunod ng TV sa cellphone. They focus on what makes them successful instead of humbly accept the fact that they need wise advice. Ano pinapakita nito? Sometimes, your biggest strength can become your biggest weakness. Sometimes, the thing that makes you successful today might be exactly what destroys you tomorrow. Huwag laging panghawakan yung sariling galing. Lalo na pagdating sa usapin ng pera. Lalo na kabataan ka, young pro ka, hindi ko mo madaling kumita, hindi ka pwedeng mawalan ng pera. No. Kailangan mo ng mga matalinong advice, lalo na galing sa mga magulang mo. Hindi pwedeng puro galing mo lang ang pagaganahin mo. And lastly, start with seeking God's will and direction. Totoo ba minsan, may mga desisyon tayo sa buhay na akala natin ang ganda-ganda, pero sa huli, nare-realize mo ang pangit pala. Sino po rito na-experience na yon? Akala mo ang ganda-ganda ng desisyon mo, nakikita ka ng malaki, pero at the end of the day, nagkautang ka pa. Napansin niyo yun? Minsan, may mga ginawa tayo na akala natin bubuo sa pangarap natin, makakalaya tayo, magkakaroon tayo ng financial freedom. Pero sa huli, na-realize mo, parang mas nabaong ka pa sa utang. At totoo ba minsan nakala natin, ang galing-galing na natin, at sa ganang sarili natin, kaya nating abutin yung ating financial freedom, pero sa huli, na-realize mo, hindi mo pala kayang gawing mag-isa yon. Kaya nga si Solomon, sabi niya sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. What does it mean? Una, you have to recognize your own limitations. Sino po naniniwala? Importante tanggap ng isang tao na may hangganan ang kakayanan mo. Sino po naniniwala? Importante na tanggap ng isang tao na hindi lahat kaya mong gawin sa ganang sarili mo lang. At sino po naniniwala? Importante na tanggap ng isang tao na sa lahat ng limitasyong meron ka, Diyos lang ang kayang magdagdag doon. Meaning, hindi mo pwedeng iwan ang Diyos
sa journey mo sa financial freedom. Kasi pag iniwan mo ang Diyos sa journey mo towards your financial freedom, hindi kailanman mababalanse ang pagtanaw mo sa buhay. Pag hindi balanse ang pagtanaw mo sa buhay, you will never set realistic goal. Pag hindi balanse ang pagtanaw mo sa buhay, you will never set achievable goal. At pag hindi balanse ang pagtanaw mo sa buhay, you will always end up frustrated and disappointed. Pero pag malinaw sa iyo ang limitasyon mo as a person, magkakaroon ka ng malalim na pagkaunawa sa iyong sarili. Magkakaroon ka ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong lakas, sa iyong kahinaan, and at the same time, pag malinaw ang pagkaunawa mo, magkakaroon ka ng malalim na pagkaunawa sa boundaries na meron ka. And ikalawa, the Lord will not disappoint you whom wholeheartedly trust Him. Sino po naniniwala? Kasabay ng pagsisikap mo, pagtsatsaga na pagiginhawain ka rin ng Diyos, isang araw giginhawa ang buhay mo. Totoo po ba yan? Hindi ka lang mag-iintay. May gagawin ka, magsisikap ka, magtsatsaga ka. Sino po naniniwala? Kasabay ng pagsasakripisyo mo, pagtitiwala mo na iaahong ka rin ng Diyos sa hirap, isang araw na iaahong ka na ng Diyos sa hirap. At sino po naniniwala? Kasabay ng pagtitiis mo at pagtitiwala na payayamanin ka rin ng Diyos, isang araw, pinayamang ka na ng Diyos. Now, bakit hindi dapat mawala sa lahat o sa lahat ng gagawin mo yung tiwala sa Diyos? Kasi nga, yung tiwala na yon sa Diyos ang kumikilala sa authority ng Diyos sa lahat ng season ng buhay mo. Pag yung tiwala hindi nawawala sa iyo, yung tiwala sa Diyos, iyon yung nagpapakilala ng authority ng Diyos sa lahat ng season ng buhay mo. Meaning, sa panahon ng pagsisikap mo, God is in control at di masasayang ang pagsisikap mo. Sa panahon ng pagsasakripisyo mo, God is in control at hindi masasayang ang pagsasakripisyo mo. At sa panahon ng iyong pagtitiis, God is in control at hindi masasayang ang lahat ng pagtitiis mo. At dahil control niya ang lahat sa journey mo, God has an absolute power to remove all obstacle para guminhawa ka. Dahil ang Diyos ang may control, God has an absolute powers to remove all obstacles para umahon ka sa hirap at para yumaman ka. Ang kailangan mo lang sa likod ng lahat ng matitinding pagsubok na hinaharap mo for your financial freedom, huwag kang susuko. Sino po rito handang harapin lahat ng pagsubok para guminhawa sa buhay? Para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga pamilya o sa kanyang mga mahal sa buhay. Now, ang tanong, bakit nga ba hindi mo dapat sukuan ang pangarap mo na guminhawa, umahon sa hirap at yumaman? Alam niyo po, una sa lahat, higit sa nakikita mo, may ginagawa ang Diyos sa iyo. Para sa iyo at para sa pamilya mo. Sino po naniniwala? Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa ang Diyos sa pagginhawa mo. At sino po naniniwala? Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa ang Diyos para makaahon ka sa hirap at yumaman, maranasan yung pangarap mong pagyaman. Ano pinapakita nito? God has not forgotten you. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Sino po naniniwala? Kahit parang ang tagal-tagal na nung pangarap mo, hindi ka pa rin nakakalimutan ng Diyos. Sino po naniniwala? Hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga pagsisikap mo. Yung mga panahon na parang naiiyak ka na lang sa hirap. Yung mga panahon na parang naiiyak ka na lang dahil sa mga pagsasakripisyo na nararanasan mo.
At sino po naniniwala, hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga pagtitiis mo. Kaya nga ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Again, ano pinapakita nito? Una, one thing for sure, lahat ng pagsisikap mo o pagsihirap mo will come to pass. Sino po naniniwala, isang araw tatapusin din ng Diyos yung kahirapan sa buhay mo. Sino po naniniwala? Yung mga hindi naniniwala, doon ka na lang. Sino po naniniwala? Isang araw tatapusin ng Diyos yung kakapusan mo. And at the same time, hindi lang yung kahirapan, hindi lang yung kakapusan, maging yung kawalan sa buhay mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Maniwala ka. Nothing is permanent in your journey. Kahit hindi mo pa nakita o nakikita, may ginagawa na ang Diyos para tapusin yung kahirapan sa buhay mo. Kahit hindi mo pa nakikita, may ginagawa na ang Diyos para tapusin yung kakapusan at kawalan sa journey mo. Ikalawa, one thing for sure, lahat ng pagsisikap mo will be paid off by God. Sino po naniniwala? Lahat ng pagsisikap mo para umahon sa kahirapan, isang araw tutuparin lahat ng Diyos. Lahat ng mga pagsasakripisyo mo, lahat ng mga pagtitiis mo para maabot ang iyong pangarap na umahon sa kahirapan, kakapusan at kawalan, tutuparin ng Diyos. Maniwala ka, God has never forgotten you. Maniwala ka, God has never forgotten your dreams. At maniwala ka, God has never forgotten those tears that fall into your eyes. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Yung pangarap mo, yung mga luhang pumatak sa iyong mga mata dahil sa mga pagtitiis mo. Isang araw, aalalahanin ka ng Diyos. Sino po rito na-experience na yun? Na isang araw, inalala siya ng Diyos. Yung hirap na hirap siya, walang solusyon sa problema niya. Pero bigla, dumating ang solusyon. At isang patunay yon na yung araw na yon, inalala ka ng Diyos. Maniwala ka, isang araw aalalahanin ng Diyos ang mga pangarap mo. At maniwala ka sang araw, aalalahanin ng Diyos lahat ng mga pagtitiis mo sa buhay mo. At higit sa lahat, maniwala ka, pag inalala ka ng Diyos, tiyak, may himalang mangyayari sa buhay mo. Pag inalala ka ng Diyos, maniwala ka, tiyak, may magbabago sa buhay mo. Ikalawa, bakit hindi mo dapat sukuan ang pangarap mo na guminhawa? Minsan, hahayaan muna ng Diyos yung maliliit na bunga sa ginagawa mo para mas ihanda ka sa mas malaking ani sa buhay. Sino po naniniwala? Hindi naman talaga madali ang mag-intay na iahong ka ng Diyos sa kahirapan. Totoo po ba yan? Sino aminado? Minsan, naiinip ka. Sino po aminado? Hindi madali ang mag-intay na iahong ka ng Diyos sa kakapusan at sa kawalan. But sino po naniniwala? Even in your darkest moment, God is still good and faithful to you who patiently waiting to Him. Alam niyo po, sa gitna ng pinakamatitinding kahirapan sa buhay mo, nananatiling mabuti ang Diyos. Sa gitna ng pinakamatinding kakapusan mo, nananatiling mabuti at tapat ang Diyos. At sa gitna ng pinakamatitinding kawalan mo, nananatiling tapat
mabuti ang Diyos. Lalo na matapat kang nag-iintay sa Kanya. Kasi nga, yun yung ibig sabihin ng waiting on this verse. Lamentation chapter 3, 25 to 26. It is a posture of trust. Ito yung point na sa gitna ng kahirapan mo, kakapusan mo, kawalan mo, hindi matitinag ang pag-iintay at pagtitiwala mo sa Diyos. It is a posture of patience. Ito yung point na sa gitna ng matinding kahirapan mo, kakapusan mo at kawalan mo, hindi matitinag ang pag-iintay at pagtitiis mo. At higit sa lahat, it is a posture of reliance. Yung point na sa gitna ng matitinding paghihirap mo dahil sa kahirapan, kawalan, hindi matitinag ang pag-iintay mo at ang pag-asa mo sa Diyos. Ikalawa, waiting with the Lord is not a waste of time but a gain of favor from God. Sino po naniniwala? Walang masasayang sa pag-iintay mo na iahong ka ng Diyos sa kahirapan. Totoo po ba yan? Walang masasayang sa pag-iintay mo na iahong ka ng Diyos sa kakapusan at maging sa kawalan. Kasi nga, dalawang bagay yon. Habang nag-iintay ka kay Lord, ginagamit niya yung period na yon to develop you or your humility para sa timing niya at para sa plano niya. Na habang nag-iintay ka, punong-puno ka ng pagtitiis, ng pagsasakripisyo, dinidevelop naman ng Diyos unti-unti yung humility sa pagkatao mo para doon sa timing niya at para doon sa mga plano niya. Unti-unti, nagiging humble ka. Saan? Natanggapin yung timing niya at yung plano niya. And most especially, ginagamit ni Lord yung period na yon para ihanda ka sa future event ng buhay mo. Anong event yun? Yung event na iaahong ka na ng Diyos sa kahirapan. Yung event na iaahong ka na ng Diyos sa kakapusan at iaahong ka na ng Diyos sa kawalan. Alam niyo po, darating ang season, maniwala ka. Wala ka na doon sa kakapusan. Sino po naniniwala? Isang araw darating yung season ng Diyos na yon para sa iyo. At inihahanda na ni Lord yung season na yon sa buhay mo. Pangatlo, bakit hindi mo dapat sukuan ang pangarap mo na guminhawa? Sa tamang panahon, sa isang iglap, babaguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Sino po naniniwala? Kahit ang pinakamatitinding kahirapan sa journey mo, kayang gawin ng Diyos na pinakamatinding kasaganaan sa buhay mo. Sino po naniniwala? Kahit ang pinakamatitinding kakapusan mo, kayang gawin ng Diyos na pinakamatinding kasapatan sa buhay mo. At sino po naniniwala? Kahit ang pinakamatinding kawalan mo, kayang gawin ng Diyos na pinakamatinding kaginhawahan sa journey mo. Pansinin nyo, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He makes all things beautiful in His time. Ano ibig sabihin nito? Una, by the way, sino po rito? Aminado hanggang ngayon, nakakaranas ng hirap, kakapusan, at minsan talagang kawalan. Ano ibig sabihin nito? Una, this is not over. Maniwala ka, hindi pa tapos ang Diyos para iahong ka sa kahirapan. Hindi pa tapos ang Diyos para iahong ka sa kakapusan. Hindi pa tapos ang Diyos para iahong ka sa kawalan. May ginagawa pa ang Diyos para sa pagginhawa mo kahit hindi mo nakikita.
May ginagawa pa ang Diyos para sa pagsagana mo kahit hindi mo pa masyadong nararamdaman sa ngayon. Ikalawa, your future victory awaits on you. Sino po naniniwala? Nag-iintay na sa iyo ang buhay na may kasaganaan. Sino po naniniwala? Nag-iintay na sa iyo yung buhay na hindi lang sapat kung hindi sobra-sobra. At sino naniniwala? Nag-iintay na sa iyo ang totoong financial freedom sa journey mo. Remember the scene on empty tomb. Luke chapter 24 verses 1 to 3. Sino po nakakaalala sa eksena na yon na nung dumating sila Mary Magdalene doon sa pinaglibingan sa ating Panginoon, nagulat sila. Walang laman yon. Wala doon ang Panginoon. Ano pinapaalala nung scene na yon? This remind us that if death has been defeated, so your poverty. If death has been defeated, so your misery. And if death has been defeated, so your brokenness. Ang sabi po sa Lamentation chapter 3, 31 to 32, for the Lord will not cast off forever, but though He cause grief, He will have compassion according to the abundance of His steadfast love. So church, your journey is not yet over. Sino po naniniwala? Hindi pa tapos ang journey mo. At dahil hindi pa tapos ang journey mo, hindi pa rin tapos ang Diyos sa iyo. Ipapanalo ka pa ng Diyos. Ipapanalo pa ng Diyos ang mga pangarap mo para sa pamilya mo. At ipapanalo pa ng Diyos ang kabuhayan mo. Again, maniwala ka, hindi natutulay sa mga anak mo ang kahirapan. Sino po naniniwala? This morning, hindi mo lang ito pinaniniwalaan, kundi dinideklara mo in the mighty name of Jesus na hindi natutuloy sa mga anak mo ang kahirapan. Hindi natutulay sa mga anak mo ang kakapusan. At hindi natutulay sa mga anak mo ang kawalan. Maniwala ka. Poverty could not hold you now. Misery could not hold you now. Brokenness could not hold you now. For Christ has been defeated, even death. Kahit ang kamatayan, tinalo ng Panginoon. How much more yung kahirapan na nararanasan mo? How much more yung kakapusan na nararanasan ng pamilya mo? And how much more yung kawalan na nararanasan mo? Sino po naniniwala? Today is the day kung saan may bagong kwento na sisimulan ng Diyos sa journey mo. Kwento na akala mo hindi na mangyayari. Kwento na akala mo mananatili na lang pangarap na pagginhawa. This is not an accident. Na narinig mo yung mensahe ng Panginoon. Because sometimes, hindi man natin sinasabi, nararamdaman natin na parang gusto na natin isuko yung mga pangarap natin. Sometimes, dahil sa sobrang hirap na naranasan mo, parang gusto mo nang isuko yung pangarap mo na guminhawa sa buhay. But as I've said before, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa pangarap mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa journey mo.
ipapanalo ka pa ng Diyos. Ipapanalo pa ng Diyos ang pangarap mo at ipapanalo pa ng Diyos ang pamilya mo. Church, this morning, huwag ka lang maniwala sa pangako ng Diyos. Huwag mo lang panghawakan ang pangako ng Diyos. This morning, let us all offer and surrender to the Lord. Lahat ng hopelessness, lahat ng doubt, lahat ng fear na meron ka, nagiginhawa pa pamilya mo. And let the Lord vacate your heart that full of doubt, fear, and hopelessness. Hayaan mo na sa umagang ito, hindi mo lang panghawakan ang pangako ng Diyos. Tanggalin din ng Diyos lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng pagdududa. Nagiginhawa pa pamilya mo.